buhay o kabiguan, ng ligaya o lungkot. Kaya marapat lamang na tanggapin si Jesus bilang tagapagligtas at Panginoon. At matapos yun ay panariwain ang katapatan at paglapit sa Kanya bawat araw o day by day. Ang day by day ay naglalayong umalalay sa pang-araw-araw na pamumuhay. Narito po si Kuya Ed Lapis sa mensaheng pinamagatang What to do with your soul. Usong-uso po ngayon ang pag-aalaga sa kalusugan. People are very health conscious. Maraming mga nade-develop ng mga natural products, organic products, para ang tao lumusog, humaba ang buhay. At hindi lang yon for the quality of life. How about the health of your soul? Kung inaalagaan ang katawan, edi lalo namang dapat alagaan yung ating kaluluwa o ang ating emosyon. Ito po ang ating pag-aaral sa patuloy na pagpapahalaga sa buhay na ipinapahiram sa atin ng Panginoong Diyos. What to do with your soul? Salamat Panginoon dahil kayo ay lagi nang nagmamahal sa amin at nais yung kaming mapabuti. Turuan niyo po kami ngayon Panginoon na hindi lang mag-alaga ng katawan kundi alagaan din ang aming emosyon, ang aming isip, ang aming puso. At sa aming pagbubulay-bulay sa halaga nitong bigay niyo sa amin na soul, O God. May your mercies abound, may you give us wisdom. Enlighten us, O God. Renew old truths in our minds and give us new meanings, new facets of old truths. Patawarin niyo po kami sa aming mga kasalanan, pagingdapatin niyo kaming tumanggap na inyong pagtuturo, pagtutuwid, pagpapalakas. May your mercies abound in our lives, O God, and may you be glorified with our worship. Speak to your people, be the voice that we will all hear. Use your servant as your instrument. Father, we enthrone you in our hearts and ask you to lead us, teach us. In the name of Jesus, your Son, we pray with thanksgiving. Amen. 1 Thessalonians 5:23, one of the very, very powerful verses that talk about the many multifaceted personality of a human being. May your spirit, soul, and body be kept healthy and faultless until our Lord Jesus Christ returns. Nawa daw ay ang espiritu, ang kaluluwa, at ang katawan ay maging malusog at maging katanggap-tanggap, kaiga-igaya sa Panginoon hanggang sa kanyang muling pagbabalik. Or until Jesus reigns completely in our hearts. Pareho lang naman ang effect yun, ang second coming, ang pagbabalik ng Panginoon, o yung maganap ang paghahari niya sa puso ng tao ngayon pa lamang. What to do with your soul then? Ano ang marapat na gawin upang ang ating kaluluwa na tinatawag ay mapabuti? And we should differentiate yung kaluluwa na yon na soul sa kadalasan ay kaluluwa rin na tawag sa spirit. The spirit is that which comes from God. The soul is that which is developed individually and uniquely in every human being. Kaya yun ang pagpapahalaga, pag-iisip, ang mga nararamdaman, ang ating emosyon, ang ating fears, values, all of that comprise our soul. The spirit is that which we all have from God, but each of us have different facets, shapes, forms of the soul. Kasi iba-iba tayo ng personalidad, iba-iba ng gusto, iba-iba ng kinakatakutan, iba-iba ng minamahal. So yun ang tinatawag din nating kaluluwa A. Kasi sa Tagalog, kaluluwa pareho ang ginagamit sa both soul and spirit. But we've got to differentiate it for our purposes. So what to do with your soul? Feed your soul with positive emotions. Kung ang gusto nating ipakain sa katawan ay hindi synthetic kundi organic, kung ang gusto nating ipakain sa ating katawan ay malinis, hindi marumi, kung ang gusto natin ang ating katawan ay lumalanghap ng sariwa, hindi poisoned air, dapat ganun din ang ginagawa natin sa ating kaluluwa.
ang ipinapakain, ibinibigay natin sa Kanya ay hindi lason, kundi nakakabuti, positive emotions. Mga damdamin na masarap, kaiga-igaya, masaya, maginhawa, mabuti. Think of, do, and subject yourself to what makes you feel good. So long as you don't steal it from other people, so long as you don't do bad things to other people, well, if it feels good, do it. Bakit merong good feeling? Saan galing yon? Sa Diyos. Sino ba ang nagbigay sa atin ng senses so that we are capable of enjoying good feelings? God, our Creator, gave us our senses. Basta hindi napapasama ang iyong espiritu, hindi napapasama ang kapwa mo sa iyong pagpapasaya, pagpapasarap sa iyong sarili, do it. Subject yourself to what makes you happy. Kaya ang mahalaga, mga kapatid, bilang mga anak ng Diyos, hindi lang natin itinatanong masama ba o mabuti. Mahalaga yung tanong na yon. Pero may isa pang tanong, nakakapagpasaya ba o nakakapagpalungkot yan? Nakakapagpagaan ba o nakakapagpabigat ng damdamin? Nakakapagpaluwag ba o nakakapagpasikip ng dibdib? Meron kang gustong sabihin, lalo't nagagalit ka. Gusto mong pakawalan ang salitang ito mula sa iyong bibig, pero nakakapagpasaya ba yan sa iyo at sa makikinig? Nakakatuwa ba yan? Gaganda ba ang relasyon mo sa mga tao? Tuloy-tuloy na magiging mabuti tuloy ang kanyang pakikitungo sa iyo, ang pakikisama, dahil maganda ang iyong ginawa. Always ask, what feelings will this thought, will this action create? Will this make me feel all right? Because bad feelings make us sick. Kung bad food for the body makes you sick, bad food for the soul also makes you sick. It makes your soul, your mind, your heart sick. And when the mind, the feeling is sick, the body follows and also gets sick. Kaya marami mga pasyente, mga kapatid, hindi malaman ng mga doktor kung anong problema, bakit ang daming sakit o symptoms. Ayaw lumabas ng anumang sakit sa mga lab tests, sa mga pagsusuri, kasi wala naman palang physical sickness. Merong mental sickness, emotional sickness. Walang sickness of the body, merong sickness of the soul. Kaya kasama na ngayon sa mga maunlad na pagpapagaling ng katawan, yung pagpapagaling din ng emosyon, ng espiritu, ng kaluluwa, ng soul. Kaya holistic healing na, hindi lang hinihil yung abdo mo, hindi lang kasamang hinihil o pinapagaling yung ibang parte ng iyong katawan, pati rin ang iyong damdamin. At napatunayan yan at patuloy na papatunayan ng siyensya na ang mga pasyenteng masayahin ay mas madaling gumaling. Mas madaling ang katawan nila ay sumagot at tumugon sa gamot, sa mga iba't ibang therapy, sa iba't ibang protocols na ginagawa sa kanila. Kaya pinapasaya mo rin ang pasyente, pinapasigla dahil nakakatulong. Take care of your emotional health. Ecclesiastes 11:9. Be cheerful and enjoy life while you are young. Do what you want and find pleasure in what you see. But don't forget that God will judge you for everything you do. Akala ng marami, lagi na lang na ang ending pala nung don't forget that God will judge you, therefore huwag ka mag-enjoy dahil uhusgahan ka. No. Pinag-enjoy ka, pinagsasaya ka sa buhay, huwag mo lang kakalimutan na mananagot ka sa Diyos. Ibig sabihin, yung enjoyment mo dapat tama. Yung enjoyment mo hindi masama sa kapwa at hindi masama sa'yo, pero gawin mo. Maging conscious ka lang na merong pagsusulit. Ano naman na mag-enjoy ka kung papasa ka naman doon sa pagsusulit matapos yun. But the central theme of Ecclesiastes 11:9 is to be cheerful. Be cheerful.
maging palangiti, palabati, maging magaan ang kalooban, masayahin kahit hindi masaya. Hindi mo kailangan, kapatid, maging cheerful kung happy ka eh. Because when you're happy, you will naturally be cheerful. Although, there are people na happy na nga, hindi pa rin cheerful. Sobrang pag-aaksaya ng kaligayahan, yung maligaya ka na, hindi ka pa nagpapakaligaya. Nasasarapan ka na sa kinakain mo, ayaw mo pampurihin. Natatawa ka na sa joke, pinipigil mo pa yung tawa mo. Yung napakamahal naman ng iyong kaligayahan na nandun na, ayaw mo pang ipahayag. But to be cheerful is to be cheerful when happy, and very especially when not happy. Even when unhappy, and very especially when sad. Tatanong ng iba, paano ka magiging cheerful kung sad ka? Cheerfulness is not the feeling. Cheerfulness is your attitude and response to the feeling. So kung ikay nalulungkot, meron kang problema, pwede mo yang tawanan, pwede mo nga hanapan ng nakakatawa, o at least huwag kang manimangot, huwag kang mang-away, huwag kang maging aburido. Cheerfulness yun. Cheerfulness is not the actual feeling, it is the attitude and reaction to the feeling. So you need to be cheerful, especially when you're sad. Turn bad feelings into good feelings. And if they are so bad that you cannot turn them into good feelings, at least turn them into neutral feelings. Because it is good for your body, for your mind, to feel good or to feel less bad. So why be cheerful in spite of sadness? Because cheerfulness could trigger happiness. Pagka malungkot ka at pinapasaya mo ang iyong sarili, napakalaki ng pag-asang magtagumpay ka at sumaya ka nga. Pero kung malungkot ka na, papalungkotin mo pa ang sarili, dadagdagan mo pa ng paninimangot, ng pagmumukmuk, dadagdagan mo pa ng paghiwalay sa mga tao, paglayo, lalo ka siyempreng lulungkot. Kung bumabagsak, bumubulusok ang feelings mo, pababa ng pababa, anong dapat mong gawin? Pataasin, reverse it. And your feelings will not change unless there is a good reason for it to do so. And when you don't have good reasons to feel good, be cheerful and you will begin to reverse the process. Pag maraming problema ang pamilya, mas dapat silang maghanap ng nakakatawa, ng nakakapagpasaya, kesa lalo nilang palalain ang kanilang sitwasyon. Psalm 43 verse 5. Why am I discouraged? Why am I restless? I trust you, and I will praise you again because you helped me, and you are my God. Nakita natin dito isang classic case of a negative feeling, discouragement and restlessness, anxiety, worry, fear, very negative. At sabi niya, bakit nga ba ako ganito? Samantalang nagtitiwala naman ako sa inyo, o Panginoon kong Diyos. At dahil negative ang feelings ko, at dahil kilala ko kayo at nagtitiwala ako sa inyo, papalitan ko ang feelings ko, gagawa ako, iimbento ako ng paraan na maiba to, pupurihin ko kayo. Dahil talaga naman kahit anong nararamdaman ko, anong sitwasyon ko, bagay kayong purihin. At dahil naman tinutulungan niyo ako lagi, so pupurihin ko kayo at kayo ang aking Diyos. At bakit niya gagawin yun? Kasi alam niya na pag pinuri niya ang Diyos, sa kabila ng nararamdaman niyang discouragement and restlessness, fear, anxiety, worry, maiiba ang nararamdaman niya. Magsisimulang bumagal ang kanyang pagbagsak hanggang tumigil ito at magsimulang siya ay umakyat na muli. Kaya mga kapatid, praise God not only because of the good things that happen, but praise God when things that happen don't look good. Praise God because you are blessed, and praise God in spite of the moments when you don't feel so. Because whether or not you feel blessed, God blesses His people. So reverse.
Yung mga iba naman kasi maganda na yung nangyayari, complaint pa ang sagot nila. Kumakain na nga, maghahanap pa ng reklamo sa food. May outing na nga, maghahanap pa ng reklamo sa event. Pero binabaligtad mo yung positive thing, ginagawa mo negative. So, ang hinahanap mo, kalungkutan. Pero kung malungkot na ang sitwasyon, negative na ang sitwasyon, maghahanap ka ngayon ng maipupuri sa Diyos, binabaligtad mo, pinapasaya mo ang iyong sarili, ang mga tao sa iyong paligid, at pati na rin Diyos, you minister to God. Psalm 121 verses 1 to 2, I look to the hills, where will I find help? It will come from the Lord, who created the heavens and the earth. Ang Jerusalem po ay nasa tuktok ng mataas na bundok. Both the western and the eastern side of Israel are divided in the middle by a high mountain range. And at the zenith of that mountain range is the city of Jerusalem, Mount Zion. Kaya yung mga kapatagan o yung mga taga ron sa mas mabababang mga bulubundukin, lagi silang tumitingala doon sa tuktok ng bundok na lahat naman sila kahit saan ka nakikita mo dahil mataas, at tinatawag nilang I look to the hills. Pag naman problema ako, natatakot ako, I look to the hills. Not because Jerusalem is a physically holy place. There is no such thing. Wala ngang taong holy, lugar pa. But because the city of Jerusalem is a symbol of the presence of God and the blessings of God. Although alam din natin kung gaano kagulo ang lungsod na ito at kung gaano karaming kasamaan ang nangyayari noon hanggang ngayon sa syudad na ito. Pero naging sagisag ng presensya ng Diyos. That's why each of us and every believer will have our own Jerusalem. Hindi mo naman kailangan magpunta doon sa Jerusalem na lugar para makita mo ang presensya ng Diyos o maramdaman. Pero meron kang ganon. Kuminsan, kwarto mo yon. Kuminsan, isang tahimik na lugar. Sometimes it is a state of mind that is your Jerusalem. The symbol of God's presence and care and power in your life. At pagka masama ang feeling, ang sabi nitong umaawit ng psalm na ito, tumitingala ako para tingnan yung kabundukan dahil naaalala ko kung sino kayo sa aking buhay. Feeling low ka na nga, yuyuko ka pa. Doon ka pa titingin sa malungkot. Nalulungkot ka na nga, aalalahan mo pa yung mga ibang lungkot ng iyong buhay. Di talaga magkakalungkot-lungkot ka. So be happy. It's an attitude. It is a lifestyle. Happiness is religion too. Sobra kasing nag-glorify, mga kapatid, yung pagdurusa, pagtitiis, pagtitika, yung mga sobrang pagkokontrol sa mga gustong gawin, pagpapahirap sa sarili. Pero isang aspect lang yun ng spirituality. The bigger aspect of spirituality that Jesus showed and modeled, and that Solomon very, very eloquently talked about, is for us to be thankful to God for life by enjoying the life that He gave us. Enjoyment not at the expense of others. Enjoyment not at the expense of our relationship with God, but enjoyment nevertheless. So be happy. Just don't forget to be accountable to God. In other words, in your happiness, just don't forget to be godly. At malaki ang room, ang espasyo, sa kasiyahan, sa konteksto ng pagiging makadiyos. Yung iba kasi akala nila pag nag-enjoy na sila, evil na yun. Pagka tumawa sila, masama na yon. And I've heard of congregations na bawal tumawa. Dahil daw walang sinabi sa Bible na tumawa si Jesus. E di bawal na rin umihi. Wala ring verse na nagsabing umihi si Jesus eh. Hindi naman sinasabi ng verses ang lahat ng bawat detalye. At hindi hindi sinabi, hindi na nangyari at di mo na pwedeng gawin. Ngayon, paano yung laging kumukopya kay Jesus? Ipinako si Jesus. Di magpapapako ka ngayon. Napakalaking pahirap sa mga tao yung napapasunod ka sa mga katuroang obvious naman na baluktot. Si Jesus, lagi siyang umaate ng mga pagdiriwang.
Natural, umaattend siya kasi siya inaiimbita. Kung siya ba naman hindi ba lang marunong makitungo, makitawa, makisaya, sa palagay niyo maiimbita siya ng mga tao. So hindi natin kailangang mag-guilty pag tayo masaya. Hindi natin kailangang piliting maglungkot-lungkutan para mukhang banal. Dahil ang buhay ay regalo sa atin ng Diyos. At dahil ibinigay niya, gusto niyang matamasa natin ang magagandang bagay sa buhay. Parang magulang ka, binibigyan mo ang anak na magandang gamit para ma-enjoy niya. Ikatutuwa mo ba na hindi niya ginamit dahil baka masira? Although may mga gano'n, magbibigay ng regalo sa anak na bata, nasa estante, nakasusi, bawal galawin, baka masira. Sa bagay, gano'n din man attitude ng iba sa magagandang plato, bibili ng magandang plato, nakalock, bawal gamitin. Kumain sa styrofoam. And so on and so forth. Bibili ng magandang sopa, may takip na plastic. May carpet, may takip ding plastic. Bakit pa? Ngayon, kung nagkasira-sira yan dahil ginamit mo, sulit. Basta hindi lang nagkasira-sira dahil bulagsak kang gumamit, pabaya, but in your best effort, nasira pa rin. Ganun talaga. Lahat naman nabubulok at nasisira. Sayang ang buhay na hindi ka sumaya. Sayang ang bawat taon, buwan, linggo, araw, oras na walang kasiyahan. Dahil nilikha ka ng Diyos hindi para parusahan, kundi para pasayahin. Sa tama lang na paraan at pagkarami-rami namang pwedeng pagpili ang tamang paraan para sumaya. Don't apologize for being cheerful or happy. Proverbs 15:30, a friendly smile makes you happy, and good news makes you feel strong. Kaya siguro napakaraming kababayan natin feeling weak kasi walang ginawa ang media kundi tayo tambakan, bombahan ng bad news. So what does Proverbs 15:30 say? Appreciate friendly gestures from others, like a smile. Hindi lang smile. A smile here could be the symbol of many good, friendly gestures. Inalo kang kumain, hindi ka naman nagdududa kung lalasunin ka, di kumain ka. Inalo ka makipagkwentuhan for a while, ano naman pagbigyan mo? It's a friendly gesture. Just always remember to be accountable to God. Maraming friendly gestures. Nagte-text sa'yo, text back. Kung hindi siya, nanggugulo. Nagpapahiram sa'yo, so pag may chance ka, ikaw naman ang magpahiram. Nagpapasaya yun sa buhay. Allow, even invite and welcome smiles. Nararamdaman nyo yung kumisan, gustong-gusto mong ngumiti sa tao, nakasahod na yung mukha mo para tumingin siya, pero hindi siya tumitingin. O titingin sa sayo, talagang ang bilis-bilis na lumalampas yung tingin, hindi mo mapakawalan yung ngiti dahil yung mukha niya ayaw tumanggap ng ngiti mo. Huwag tayong ganon. Let us even invite smiles by initiating the gesture of smiling. So be friendly yourself. Allow people to smile at you. Give them a chance. Pag tumitingin sila, tumingin ka rin. Liban na lang ginugulo ka ng tao na yon na talagang dapat kang umiwas. Pero pagbigyan sila, bigyan ng pagkakataong maging friendly. And train children to smile. Nasa training din yan, although merong likas. Make it a family practice to smile at one another. Hindi yung paggising sa umaga, mga nakasabukot ang buhok, mga nakasimangot ng muka, kakamot-kamot ng anit. Hindi man lang mangitian sa isa't isa. It's a ministry to smile. Hindi mo na kailangan sabihin, praise the Lord or God bless you. Nakangiti ka, sinasabi mo na yun. Non-verbal communication. And listen for and seek good news. Huwag kayong lagi maghanap ng pangit na balita. Which means, siguro huwag manood ng TV news. Dahil wala namang good news. Bakit ang mga reporters natin, napaka-trained, siguro meron silang 30 units in looking for bad news. May andaming magagandang nangyayari sa bansa, walang inire-report kundi pangit.
Babae, pinatay, tinadtad, pinutol, inilagay sa drum, nilagyan ng semento, inihagi sa dagat. Pero nakita pa rin ng iba. Lalaki, inaway ng asawa, pinagbubunting, mga ganun, anong klaseng news yun? Minimize the intake of bad news. At pati ba naman nag-away ang magkasintahang artista nasa prime television news? Anong kinalaman nun sa buhay ng bansa? So avoid the intake of poison. Bad news poisons our hearts. Nakakasira ng loob. Nakakagalit. Nakakatakot kumisan. Sensational pa ang balita. Di ba? 15 patay. 15 baka po ang namatay ngayon sa palengke dahil kinatay. Yung pala yung news. Pero kung ano-ano yung mga headline para bigla ka na lamang makinig. Piliin niyo mga kapatid ang ipinapasok sa inyong tenga at tinitingnan yung mata dahil diretso yan sa utak. Tingnan ninyo kung gaano kalapit ang butas ng tainga sa utak ng tao, nandun na sa loob. Ang papasok dyan, bad news. Anong laman ng brain nyo? Poison. How will you feel? You will feel poisoned. How will you speak? How will you act? You will speak and act like a poisoned person. Kaya pinipili. And minimize the spreading of bad news as well. Chismis pa lang, hindi pa confirmed, ipapass mo na agad, forward na agad. Ang dami-dami pang pagpapadalan, isang click ng send, ang bilis magkalat ng bad news. Pag may natatanggap kayo ng mga bad news na hindi nyo naman confirmed, why send it to people? To scare them? Sometimes we feel that we're responsible. We feel that we have to tell them so that they could be warned. But what we don't always become conscious of is many times we only give them needless scare. Tinatakot lang natin ang di naman kailangan. Napapahirapan lang natin ang loob ng hindi naman dapat. So tayo ang nagdala ng lason sa kanilang buhay. At dahil sa pagpapaunti natin mga kapatid ng mga lason, minimize sumbungan. Mga sumbong-sumbong na ang nangyayari lang naman, nag-aaway-away ang mga tao, yung alam mo, chinichismis ka niya, natural. Meron bang taong hindi nagchichismisan? Meron bang magkumaring hindi nagchismisan? Oh, come on. So pagka minsan sabi siya, alam mo, chinichismis ka na kumaring mo. Naturally, chinichismis ko rin siya eh. Pero yung magagalit ka, nagpapagalit ka, nanggagatong, hindi yun magandang gawin sa kapwa. Yung may narinig kang pangit na comment ng isang tao tungkol sa iyong kaibigan, ifo-forward mo agad sa kanya, kakat paste mo, padala mo agad, isipin mo muna, makakabuti ba to sa damdamin niya? Sa pagsasabi ko ba sa kanya ng sinasabi ng mga tao tungkol sa kanya ay, number 1, maililigtas ko ang kanyang buhay. Nasa panganib nga ba ang kanyang buhay? Number 2, maitutuwid ko ba ang isang tunay na mali na meron siyang pagkakataon at dapat niyang ituwid? Kung hindi, bakit ko pa sasabihin sa kanya? Halimbawa, alam mo, sabi nila kasing lapad ng airport ang ilong mo. Ano naman ang mangyayari? Mapapakitid mo ba yung ilong niya? May magagawa ka ba tungkol doon? Bone structure na. So sasama lang ng loob niya, magagalit siya sa nagsabi, pero wala ka naman na-achieve. Yun, wag mo nang sabihin. Hindi kailangan na chismis ng mga lihim ng Alam nyo, meron akong alam na lihim. Kaya lang, ayoko namang sabihin kasi kilala nyo yung may lihim. Ang mga nakikinig naman, sino? Sabihin mo na, hindi namin ipagkakalat. Ayaw mo palang ipagkalat, ba't magbibigay ka pa ng clue na meron kang alam na gusto mong sabihin? Hindi ba? Nag-i-invite ka ng attraction, ng attention? Yung mga lihim na iniingatan ng mga tao kaya tagal-tagal, hindi naman dahil sila ay masama o nagkukunwari, kundi alam nilang malupit at maraming mga chismosang naninira ng buhay ng may buhay, itinatago na lang nila yung hindi dapat malaman, ikakalat mo. Ano ka, agent of God or agent of the devil? Alam mo sagot. Mga makakating dila na dapat kamutin na lang ng labaha pag kumakate. O ng blade
kesa kakamutin mo ng kaligayahang makapagsalita ng gustong pakawalan ng nagpupumiglas na dila na parang dalag na hindi mo mapigil. Minimize these things. And especially mga kapatid, do not solicit sumbong. Huwag mong i-encourage sa mga taong punta ng punta sa iyo at sumbong ng sumbong. Alam niyo naman ang kasabihan, manunumbong, mahabaang. Dahil pag may sasabihin, alam mo kumare, may sasabihin ako sa'yo, huwag na, kung makakagalit lang yan, wala naman akong kamatayan na dapat iwasan o wala akong napakalaking kasinungalingang dapat ituwid, huwag mo nang sabihin. Dahil magagalit lang ako. Pag nagalit ako, magsasalita ako laban doon sa sinumbong mo, babalik ka naman doon, yung sinabi ko ang uulitin mo sa kanya, dahil yun ang ginagawa mo ngayon nagchichismis ka Discourage that. It is not God-glorifying. It is not good for your body, for your soul, and for your spirit. Baligta rin. Sabi ng Philippians 4:8-9, whatever is true, noble, right, pure, lovely, admirable, if anything is excellent or praiseworthy, think about such things. So pag mayroong nagdadala ng balita, tatanong mo, yan ba ay true, right, pure, admirable, excellent, praiseworthy? Sige, ituloy mo. Pero kung hindi, wag na lang, malalason ang isip ko dahil may lason ang bibig mo. Think of what makes you feel good. Yun ang sinasabi lang naman ng Philippians 4:8-9. Ang tanggapin mong mga mensahe, liban na lang may emergency dapat malutas, o may buhay na dapat iligtas, o may katotohanang dapat na mangibabaw, mag-focus ka na lang doon sa nakakapagpasaya, nakakapagpagaan ng damdamin. Think of what makes you feel positive emotions. So think of what is truthful, noble, dignified. Itatanong mo, dignified ba yan? Think of the lofty, the correct, the clean, the beautiful, the admirable, exceptional. Think of praiseworthy thoughts. Gaano karaming energy ang nagagamit ng brain pag nag-iisip? Ang dami. Sayang naman kung inubusan mo ng energy, negative things lang. Think of praiseworthy about people, about events, about things. Your soul is equivalent to your thoughts and feelings. And your thoughts and feelings affect your body, your spirit, your relationship with God, and with others. So mga kapatid, out of respect and reverence for God, who created us and who sustains us, take care of your soul. Take care of your feelings. Minister to other people's souls. That is high religion. Ama namin, salamat sa pagpapaalala nyo na kami ay body, soul, and spirit. Madalas conscious na kami to take care of our body and to have our spirit as well. But madalas we neglect, O Lord, to take care of our emotions. Naghahanap kami na nagpapahirap ng loob, nagkakalat kami na nagpapahirap ng loob, which is not your work, but the work of the evil one. Teach us to be conscious. Teach us to be aware. At ipaalala mo sa amin na ito ay bahagi ng isang tunay na pagsamba. Na lahat ng bahagi na aming pagkatao, lalo na ang aming damdamin, ay lagi naming maisuko sa inyo. Pagbulay-bulayan natin mga kapatid, ano ang halaga nito sa ating buhay? Ano ang mga dapat tigilang gawin? Ano ang dapat simulang gawin bilang tugon sa paalalang ito? Ama namin, suriin niyo po kami at bigyan ng karunungang mailapat sa aming buhay ang diwa ng mensaheng ito. Naniniwala kami ito'y paalala ninyo, makabubuti sa amin, turuan niyo kami kung paano ito paiiralin, paghahariin sa aming buhay. Spend some time with the Lord in silent reflection. Ang katatapos pong mensahe ni Kuya Ed Lapiz ay pinamagatang
what to do with your soul. Pagmamahal mo sa akin, o kahirap malirik. Dating sarado ang isip kay kitig. Mulian kang nakilala, ang pananaw na wasto. Sa kapwa-tao, nais mo. O Jesus, ang iyong pag-ibig ay hindi nagtatangi. Puso ko ay nagpupuri, tingin pagluwalhati. Sa paglakbay sa aking buhay, di na nga maliligaw. Puso ko man maging isip, tikip lagi ng pag-ibig. Magsalita man, wika ng bawat tao. Kung pag-ibig ay wala, tila batingaw. Ang dalisay na pag-ibig ay mapagpahinuhod, at hindi nga nagkukulang kailanman. O Jesus, ang iyong pag-ibig ay hindi nagtatangi. Puso ko ay nagpupuri, tingin pagluwalhati. Sa paglakbay sa aking buhay, di na nga maliligaw. Puso ko man maging isip, tikip lagi ng pag-ibig. O Jesus, ang iyong pag-ibig ay hindi nagtatangi. Puso ko ay nagpupuri, tingin pagluwalhati. Sa paglakbay sa aking buhay, di na nga maliligaw. Puso ko man maging isip, tikip lagi ng pag-ibig. Puso ko man maging isip, tikip lagi ng pag-ibig. Maraming kasaysayan ang musika ng ating bayan at pawang lahat yon ay mga hiyas ng ating lahi. Ang isang instrumento na napakagandang pagtuunan ng pansin ay ang gimbal ng mga mansaka.
Ang gimbal ay isang magkabilaang tambol na matatagpuan sa hilaga at silangang bahagi ng Davao sa grupo ng mga mansaka. 28 sentimetro ang taas nito, humigit kumulang, at 21 sentimetro ang bilog, humigit kumulang. Yari ang gimbal sa isang katawan ng punong kahoy at ang magkabilang dulo ay tinapala ng pinatuyong balat ng usa. Ito ay hinahampas ng isang manipis na patpat habang isang kamay ay tumatapik-tapik sa kabilang tambol sa kabilang dulo ng instrumento. Ang gimbal ay maaring tugtugin mag-isa o ng mga may kasamang ibang instrumento kung ito ay ginagamit sa ritual. 1 hanggang 2 tao ang maaring tumugtog sa magkabilang dulo ng gimbal. Kadalasan, ang gimbal ay tinutugtog bilang saliw sa sayaw na ang karaniway kung ano-ano ang pangalan ng tugtugin ay siya ring pangalan ng sayaw. Kung ano ang tawag sa instrumentong ginagamit ay nagiging tawag din sa sayaw mismo. Kung minsan ang gimbal naman ay tinutugtog sa paglalarawan ng kalikasan, halimbawa ang mabilis na pag-agos ng tubig sa batis. Ang gimbal o kimbao, instrumento ng mga mansaka. Kayamanan ng ating lahi, hiyas ng ating bayan, marapat lamang na gamitin sa pagsamba sa Panginoong Hesus. Gawa niyo sa aming buhay, tuwina'y naaalala. Kayo'y laging tapat na tunay, puno ng pagpapala. Salamat sala'y pinatawad, nilinis niyo, Diyos. Pakinggan niyo't aming ilalahad, awit sa inyo, Jesus. O kay sarap mabuhay sa piling niyo, Jesus. Bawat landas may kulay, kasiyahay lubos, ang tanging ninanais ay magpuri sa inyo, lalo lang tumatamis sa piling niyo, Jesus. O kay sarap mabuhay sa piling niyo, Jesus. Bawat landas may kulay, kasiyahay lubos, ang tanging ninanais ay magpuri sa inyo, lalo lang tumatamis sa piling niyo, Jesus. Bawat hakbang ay mayroong awit,
bawat pintig ng puso, mga himig na makalangit sa damdamin bugso. Lumipas man ang aking buhay, awit di matapos, sa langit man ay iaalay. Pakinggan niyo, Jesus. O kay sarap mabuhay sa piling niyo, Jesus. Bawat landas may kulay, kasiyahay lubos, ang tanging ninanais ay magpuri sa inyo, lalo lang tumatamis sa piling niyo, Jesus. Lalo lang tumatamis sa piling niyo, Jesus. Di may hahambing pag-ibig niyo sa akin. Di may haling tulad ang wagas niyong pagtingin. Ang iyong pagmamahal sadyang walang hadlang, wala sa kalagayan at katayuan. Hawak niyo aking kamay sa tuwing nanananglahay, at sa tuwing magkamali, walang hanggang pagpapatawad niyo sa'kin. Di may hahambing pag-ibig niyo sa'kin. Di may haling tulad ang wagas niyong pagtingin. Ang iyong pagmamahal sadyang
Sa inyo po, Panginoon, lapat itong aking loob na sumilong at pasakop, makisuno at sumukob. Sa tuwing kayo'y lalapitan ay lagi nang gumagabay, taus-pusong lumilingap sa bawat pusong sugatan. Kabutihan niyong matapat, bukas palad kung magbigay, kahit ang tulad kong abay, walang patagong anuman. Iti ang matino sa pagsikat ng araw, maging sa karilagan ng takip siling. At sa kandili nyo ako'y hindi maliligaw, datnan man ang unos sa lalim ng dilim. Kung sisikapin kong bilangin ang mga bituin, isa-isahin ko man bato sa buhangin, walang makahigit sa lawak ng iyong pagtingin, sa kalinga niyo pagmamahal sa akin. Alleluia, 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 Ang aming nais ko'y purihin ka sa magdamag, makasama ka maging sa aking hatid. Ako'y nagagalak sa kaligtasan niyo't habag, pagkat paglapit ko, ngiti ang iyong batid. Alleluia, 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 Alleluia,
Oras na po para pansamantalang magpaalam ang programang Day by Day. Tayo po'y magsama-sama tuwing ika-6 hanggang ika-7 ng umaga, araw-araw. Magandang umaga po at mabuhay ang Panginoong Hesus!